Hi guys! So for today's video, andito na nga ako sa Montenegro. At syempre, tumiretso na ako agad dito sa mayroong aircon. Magdadagdag ka lang naman ng 50 pesos. Magiging comfortable ka na. Makakain ka na dito sa may mesa. Tapos mamaya makakahiga na rin ako niyan. So, bakit kaya no? Pagka nasa biyahe, ang sarap-sarap kumain ng bulalo na maitlog. Mas gusto ko ba talaga dito actually, yung itlog na hilaw. Actually, kanina pagbili ko ng cup noodles, sabi ko, meron ba kayong itlog na hilaw? Natawa si kuya. Pero ang talagang nasa isip ko lang, gusto ko lang talagang lasa ng itlog na hilaw, ilalagay ko dyan. At try nyo ba yun? So for today's video guys, di ako magsasalita kasi nahihiya ako dito sa cashiering ko sa table. Ikikwento ko lang naman sa inyo na experience ko. Bilang nga nakakulong ka lang doon sa bahay, hindi ka nakakalabas. Tapos ang na-adapt mo lang kung ano lang yung mga nasa balita, mga bad news. Grabe, sobrang stress ako nun guys sa mga nabalitaan ko. Feeling ko katapusan na ng mundo. 'Di ba yung mga balita, grabe. Yung nga dyan sa gera ng Iran at saka Israel at saka ng Amerika. Yung sabi, wala ng krudo, malapit na maubos, kaya magtipid na ng kuryente. Tapos yung mauubos na yung gas, so kailangan na mag-prepare para may panggatong. Tapos magkakaubusan na ng pagkain. Super na-stress kaya ako noon. Naisip ko na ko paano yun, baka hindi ako makauwi sa pamilya ko. So buti na lang talaga, tinry ko pa rin magbiyahe. Tapos alam nyo ba guys, sabay nasa daan ako, nagtataka ako, ba't napakaraming sasakyan? Kasi sabi sa balita sa TV, ilan na lang daw ang nagmamasada ngayon. So, ba't ang dami pa rin sasakyan? Na-expect ko talaga ganyan guys, mga tao naglalakad na lang kasi nga nakita ko sa balita. Pero bakit ganun? Hindi naman naglalakad yung mga tao. Tapos, pagdating ng bandang gabi na, sabi ko, ba't ang daming mga nakabukas na ilaw? In-expect ko kasi magtitipid na yung mga tao kasi nga, paubos na yung ating diba, gasolina. So, bakit ganun ang mga establishment ganun pa rin yung ilaw nila? Ang dami-dami. Tapos, nag-book pa ako ng joyride. Nagtaka ako, ang bilis rin nakabook. Pagtingin ko, 70 pesos from Trinoma to Cubao. Sabi ko, bakit ganun? Parang ganito lang yung price dati, minimum price. Siguro may nadagdag mga konti lang. Pero Cubao na rin yun eh. Siguro sabihin na natin mga 10 pesos. O, hindi naman masama, diba? O, nga lang talaga yung balita na yan. Tapos, in-expect ko, ang dami-daming pasahero dun sa terminal. Tapos, hindi naman pala. In-expect ko talaga haba ng pila kasi dapat yun, konti lang yung sasakyan magbabiyahe, diba? Dahil sa balita na yan. Tapos yun, nakausap ko pa yung doon, dispatcher, hindi naman daw, fake news daw yun. Hanggat daw may mga sumasakay, meron pa rin pasada. Hindi daw yan mawawala yung pasada, sabi niya. Kaya kung isa ka rin, nakagaya ko na nakakulong lang dyan, huwag kang matakot tumabas, hindi totoo, huwag kang ma-stress. Ngayon pa lang sinasabi ko sa video ko, huwag kang ma-stress dyan. Kasi mga fake news lang yan. Yung biyahe ko nga, normal lang din, wala nga ako naranasang pila. Or pag-antay pa ng sasakyan. Ganun pa rin, normal lang. Siguro, business lang yan. Akala ko nga kagaya nung nag-COVID. Na talaga makikita mo, kunti na lang yung sasakyan. Pina-exaggerate lang yan ng mga newscaster. Well, ano man ang purpose nila. For me, okay na rin yan para mag-prepare. Maging handa tayo kung ano man ang mangyari. Kagaya ng pag-prepare ng solar system. Para barang araw, meron na tayong panigurado. Kaya mapapaisip tayo kung anong mas pa-priority natin. For me ganun yung interpretation ko. Mag-save tayo ng mga pagkain. Kasi importante naman talaga yan. Mag-imbak ng pera at magkaroon ng sariling water system and also electric system. At wala naman talaga mawawala sa pagiging handa. Kasi yun naman talaga ang nakalagay sa Biblia na magaganap sa huling araw. At syempre, kung naghahanda tayo sa mga pagkain or mga needs natin in daily living, syempre maging handa na rin yung ating spiritual life. Mag-umpisa na tayo mag-focus sa pagdating ni Jesus na sana maisasama niya tayo sa kanyang inihandang kaharian doon sa langit. Yung tipong everyday nakikinig tayo ng sermon ng Father
or ng daily pastoral sermon. Siyempre magaguide na rin tayo kung anong dapat nating piliing isipin sa araw-araw. Hindi mo naman kailangan pumunta araw-araw sa simbahan para magkaroon ka ng spiritual guidance. Kasi nakalagay naman yan sa Bible na kahit nasaan ka at kahit anong sitwasyon, pwedeng-pwede ka makipag-ugnayan sa Panginoon, mag-worship at makinig ng mga salita ng Diyos. Pwede ka mag-follow sa mga gusto mong channel na nagbibigay ng sermon, kahit anong relihiyon pa man ang gusto mo. Ang mahalaga ay nakakapagpakinig ka ng salita ng Diyos dahil lahat ng sermon ay wala namang masama yan, kundi para sa kabutihan mo lang din. Oo, may kanya-kanyang sermon about sa mga paniniwala at interpretasyon sa Biblia. Pero pwede mo namang gawin na ikaw na magbasa. Magkaroon ka ng sarili mong Biblia para sa iyong sariling interpretasyon. O kung hindi naman, pwede rin naman sa social media like sa YouTube, sa Facebook, o kahit sa radyo, meron. Kahit nakikinig ka lang, kahit anong busy mo, bigyan mo ng time yung pakikinig about sa spiritual life. So buong 24 hours pa naman, di ka ba naman makapagbigay kahit 1 hour? Paramihan kasi ng sermon ngayon na maabot ng 1 hour. Mga Katolik o sariling relihiyon. Kaya masasabi ko lang, huwag niyo i-judge yung mga taong hindi pumupunta sa simbahan. Hindi porke lagi nasa simbahan, ay napakatuwid na at banal. May kanya-kanya kasing relasyon yan. Ang mahalaga, mag-focus ka sa sarili mo. Kasi kapag inisip mo kung mga nagsisimba at madidistract ka, mas mabuti huwag ka na lang pumunta sa simbahan kung madidistract ka lang rin naman, di ba? Sayang naman yung preparasyon mo. Damit at saka yung time na kailangan hindi ka malilate. Kung madidistract ka lang naman, pwede mo lang rin naman gawin kung kailan ka may free time. Syempre, kailangan mo siyang bigyan ng time talaga kahit isang beses sa isang araw. Kasi nga, yun ang daily bread of life mo. Wala nang mas ikaka-healthy pa sa lahat ng food sa salita ng Diyos. Hanggang dito na lang. At magte-take muna ako nitong Estrolybrium na kailangan ko rin for my hormonal balance and to increase my estrogen level that can help for my good mood and energy. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Bye!